Biglaan, grabe, matindi to. Just now, breaking news, shocking camera, umaksyon na. Zaldico lagot. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Ayan. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. At, Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. Walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV, mga katunay. Pakibisita po at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated kayo sa mga balitang inihahatid sa atin ni Don Mar TV. At syempre, mga katunay, meron akong ipa-plug dito. Sana pakisuportahan nyo naman. Alam natin, ang alam natin, syempre, dito tayo, puro politika, mga pinanonood natin dito. No? Pero ilalagay ko yung link noon, mga katunay. Syempre, wag nyong kalimutang suportahan din. Ilalagay ko sa description box yung link, yung Tropang Pochi TV. Ayan, ha? Oo, ilalagay ko. Tayo'y gumagawa kasi ng mga drama dyan, mga katunay. At ang inyong lingkod ay isa sa mga gumagawa dyan, syempre. Ayan. Huwag nyo kalimutang mag-follow, tsaka mag-subscribe. Syempre, ilalagay ko din ang YouTube channel niyan. No? Pakitignan na lang po sa description box. Syempre, ito nandito yung ito yung logo niya. Ayan, makikita nyo. Ayan. Pakisuportahan, mga katunay, ha. Ipagpatuloy natin. Panibagong update, panibagong reaction video na naman ang ating gagawin ngayon. Pag-usapan natin itong si Congressman Zaldico. Ano ba si Congressman Zaldico? Hinahanap ngayon ng ilan ng mga kongresista. Kasi walang patutunguhan itong problema ng Pilipinas kung hindi po magsasalita itong si Zaldico. Itong una nating pag-uusapan at itong unang ipapakita ko sa inyo na itong si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, pinababalik na ng Pilipinas ni Speaker D. Okay? So, kumbaga, itong si Zaldico ito parang parang sa tingin ko parang maraming maraming nalalaman to. Nakakatunay, no? Ano kaya yun? Pag siya dumating, tapos siya yung inimbestiga, siya yung kinausap. Kaso nga lang, di natin alam kung talagang kakanta ba to ng nasa tono o disintonado. Ito yung pinalit ni House Speaker Martin Romualdez, si Speaker D. Tama rin naman eh. Dapat ikaw, Congressman Zaldico, bumalik ka na. Kasi kung hindi ka babalik dito sa Pilipinas, meaning to say, parang iniiwasan mo talaga at parang masasabi natin na guilty ka talaga. Yes, tama dito yun. Sa mga aligasyon. Yes, di ba? Kasi talagang tama naman yung sinabi ni Sir Don Mar. Kapag ikaw nagtatago ka, hindi ka bumabalik, guilty ka talaga. Hindi mo kayang harapin eh. Kumbaga natatakot ka eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin natatakot ako sa galit ng mga tao. Hindi mo pwedeng sabihin ganun. Baka nga mas maganda pa yung hinaharap mo eh. O kung meron ka mang ginawang hindi maganda, humingi ka ng dispensa, tapos ibabalik ko na lang kung ano yung di ba? Hulug-hulugan ko, 20 isang araw. O kaya, kung wala ka namang kinalaman, di ba? Patunayan mo sa sarili mo. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Kasi talagang, ang hirap kasi, di ba? Dinadawit kayo ng mga testigo eh. Binubuga kayo eh. Di ba? Kasi, ang mga taong bayan, rally na ang taong bayan. Oo. Hindi na nagugustuhan ng taong bayan ang mga nangyayaring korupsyon. Laganap talaga. Siguro natatakot siya. Kasi yung mga nangyayari sa Nepal, mamaya mangyari sa akin to. Mamaya, maglakad ako dyan, bigla na lang may umispin sa akin. At sa pangalawa, spinan ako ng tsinelas, tamaan ako sa ulo. Sakit nun, ha? Kasi tsinelas na Rambo pa yung ipambabato sa'yo. Sakit kaya nun. Ang video na ating ipapakita ay itong programa ni Senator Marcoleta dito sa Net25 sa Gana ng Mamamayan.
Dito, in-explain ni Senator Marcoleta Ayun. na hearing tayo ng hearing dito sa Senado, hearing tayo ng hearing dito sa House of Representatives, pinagbibintangan natin, inimbestigahan natin itong si Diskaya, inimbestigahan natin itong si Bryce, ikukulong natin sila, ikukulong natin ganon, ganyan, kakasuhan sila. Hindi ito. It's just the tail of the problem. Ha? Ang ulo ang dapat nating iharap. Kasi kung, mamaya, itong video na ipapakita ko sa inyo dito sa programa ni Marcoleta ay ipinaliwanag niya na ang problema, ang ugat ng problema doon sa ipinatatawag niya, hindi na pumunta. Ha? Kasi po, nakalagay doon sobrang daming insertions eh. May tumatawag doon sa bagong Senate President nung time na bago pa lang na nabuo yung anong tawag doon, nabuo yung minority at saka yung majority doon sa Senado. May tumawag raw sa Senate President dahil tinatanong na kung ano yung projects na ipapasok. Merong mga ganon na hindi dapat ganyan. Bakit mo tatanungin ng isang government official kung anong proyekto ang ipapasok mo na hindi niya trabaho ng mga government officials? Especially sa Senate at sa House of Representatives. They are there to make laws. Okay? Yes. Gagawa sila ng batas. Yun lang ang trabaho nila. Na anong proyektong ipasok natin? Ano yan? Corruption yan? Hindi naman kasi proyekto trabaho nila. Wala silang ibang dapat gawin kundi gumawa ng batas. 'Di ba? Tapos yung mga pulis ang nagpapatupad nito. 'Di ba? Hindi yung mga may project tayo, ganito, ganyan. Hindi na dapat pinapakialaman niya. 'Di ba? Pwedeng corruption yan. So, what's my point here? Ang taong bayan needs answer. Okay? Yes. Kailangan yung po kulang. masagot itong galit na taong bayan. Now, ano ang sagot? Si Zaldico at si Martin Romualdez dapat magsalita na sila. Ayun yung sinasabi natin, na dapat talaga silang magsalita. Dapat talaga nilang harapin. Hindi nila dapat iwasan. Yung isa, nandito sa bansa, pero hindi pa rin siya nagsasalita sa taong bayan. Kumbaga yung galit ng taong bayan, talagang parang, magalit kayo sa akin, wala akong pakialam. Pero hindi ako bumaba sa aking posisyon dahil sa inyo, kundi inutos lang sa akin ni Insan. Parang ganun. Eto namang isa, imbis na magpaliwanag, imbis na iano niya yung sarili niya, ipagtanggol niya yung side niya, nagtago naman. Diba? Dapat talaga is bumalik naman siya rito. Ngayon, kung may nalalaman siya, kung ano man nalalaman niya, sabihin niya. Kasi yung mga taong bayan, interesado dyan na malaman dahil syempre, yung perang yan, yung perang winaldas na yan ng kung sino mang Poncio Pilato. No, ayan, di tayo nagbabanggit Yung sino mang Poncio Pilato na nagwaldas niyan, syempre pera ng taong bayan yan. Kaya may karapatan ang taong bayan na malaman nila kung sino ba talaga ang hinduropot sa likod nun. Kung sino talaga ang mga gumagawa nun, yung lumustay ng pera ng taong bayan. Si Martin Romualdez, nag-resign nga, nag-step down nga. Sino ang kanyang pinapalit sa kanya? Tropa din. Ang minion rin niya. Kasamahan rin niya ang pinapalit. Di ba nakakatawa? Ngayon, Magalong, bilisan nyo na. Naghihintay na ang taong bayan, yung mga independent body na binuo ni Bongbong Marcos. Puntahan nyo na si Martin Romualdez. Puntahan nyo na si Zaldico. Pauwiin nyo na si Zaldico. Di ba? Okay. Nasaan ba Zaldico? Baka siya yung papalit kay PRRD sa dahig. Itong dalawang video na ipapakita ko sa inyo yan ang i-react natin. Pero bago ang lahat... Dapat trade na lang sila ni PRRD. Si PRRD na lang sa Pilipinas. Si Kudo na lang sa sa dahig. Bago natin ito itatalaga, help me po na i-like muna i-share itong video na ito. Simula pa lang para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin. Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay, like and share para maraming makalam. Don Mark And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito.
at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe. Facebook, 1, 2, 3, go! Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Okay, so heto, yung unang balita patungkol kay Zaldico. Marami ng congressman ang gustong pauwiin si Zaldico at pananagutin sa mga aligasyon na ito. Okay? Pasok! Inilabas ngayong araw ng tanggapan ni House Speaker Faustino Boyet III ang una niyang direktiba kasunod ng pag-upo sa pwesto. Ito ay ang pabalikin sa Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, Okay, dapat dating lang. chairperson ng House Appropriations Panel noong 19th Congress at iniuugnay sa budget insertions na nagpondo umano sa mga maanumalyang proyekto. Una nang iniulat na nasa Estados Unidos si Ko para sa medical check-up. Sa sulat ng tanggapan ng House Speaker para sa kongresista na may petsang September 18, 2025, pinawawalang bisa na nito ang travel clearance para sa personal trip ni Congressman Ko. Anya, ginawa ito alang-alang sa interes ng publiko at sa gitna ng matitinding issue sa Pinawalang bisa na raw ha. Sabi dito, for your personal trip is hereby revoked effectively immediately. Meaning to say, maganda naman ang ginawa ng House of Representatives na revoke effectively na. Meaning to say, pababalikin na talaga itong si Zaldico para panagutin. Okay? Tingnan lang natin kung mag-show up itong si Zaldico o hindi na ba siya magpapakita. Ayan ang malaking tanong. Kasi kung hindi magpakita itong si Zaldico, wala, finish na. Finish na talaga. Wala na. Anong ibig kong sabihin finish na? Meaning to say, guilty siya. Okay? So, anong ibig mong sabihin doon, Mar? Wala na. Goodbye na yung pera. Yan kung guilty, kung hindi babalik. Kung hindi siya babalik, wala na talaga tayong maibabalik. Pero kayo mga katunay, sa tingin nyo ba, may posibilidad na bumalik yan? Ako parang tingin ko parang malabo eh. Baka nga mamaya for good na yan dun. Di syempre, no, sa mga nangyayari ngayon, kumbaga nakalabas na ako, bakit pa ako babalik? Ang hirap makalabas uli. Pero kung bumalik siya, talagang maganda yun. Diba? Magkakaroon ng malaking kasagutan lahat. Like na pera dyan, kung anong aligasyon nila. Okay? Pero kung babalik si Zaldico, ito yung dalawang senaryo ha. Kung babalik si Zaldico, meaning to say, ipagtanggol niya ang kanyang sarili na inosente siya dito. Di ba? Dalawa lang yun eh. Dapat mong sagutin yan. Pero kung hindi ka na babalik, enjoy ka doon sa labas, relax ka doon. Saan ba ako magtatago nito? Marami pa. May private jet yan. May private plane pala. Diba? Kumbaga, parang mainit na ako dito. Baka may nakakilala sa akin. Lipat ako ng ibang lugar. Iba talaga pag marami kang pera, madaling magtago. Kung totoo, wala siyang problema eh. Marami siyang pera o pwede rin siya magpa-plastic surgery sa kanyang muka. Ibahin niya ang kanyang muka. Magpapalit siya ng mukha ni Michael Jackson. Ito, mga senaryo lang ito. Na ikaw ay magwo-walk out sa bansang Pilipinas, dala-dala mo ang limpak-limpak na pera, ano ang gagawin ko dito? Ano ba? Magpa-American citizen ako? Di ba? Magpa-plastic surgery ka na lang. Dapat yung kamukha mo, yung mga magagwapong mga artista na lang. Para hindi ka maano. Di ba? So, ewan ko na lang. Let's bigyan natin ng isang 1 week. Isang week. Yeah, isang 1 week. Isang week na makabalik itong si Zaldico dito sa Pilipinas. Kasi mag-iilang buwan na ang taong bayan ay enraged na ang taong bayan, di ba? bansa na nangangailangang harapin ito ng personal. Sa loob ng 10 araw matapos matanggap ang abiso, kinakailangan 10 araw nga ang ibinigay ng makabalik ng Pilipinas ang kongresista. Kung hindi siya makakasunod sa direktiba, mangangahulugan ito ng pagtangging sumailalim sa proseso ng Kamara at maaaring magresulta sa karampatang disciplinary at legal actions. Ito yan rin. Bias rin kayong mga House of Representatives. Noong si Teves hindi umuwi, kaagad niyong tinanggal bilang kongresista. Kung matatandaan natin kaibigan pa niyan si Teves at itong si Martin Romualdez at that time. Hindi ko tutusin, tama naman si Sir Don Mar. Dapat to is tinatanggal na, di ba? Kasi nga nasasangkot na siya kung ano-ano eh. Kumbaga parang laylo ka muna, gaya nga lang sinabi natin noong nakaraan. Kapag yung mga pulis, di ba, mayroong mga kasong ganyan na lumalabag sila sa alituntunin bilang pulis, tinatanggal sila sa serbisyo, parang parang sinususpinde. Suspendido sila.
Hindi sila pwedeng maging pulis pansamantala o minsan ka tinatanggal na eh. Kaya dapat ganun ang gawin sa kanya. Kasi nga talagang yung involvement niya, kailangan linisin niya muna yung sarili niya kung talagang malinis talaga yung pagkatao niya, kung malinis ang konsensya niya. Bago siya bumalik sa serbisyo. Kasi kung sabihin natin na ikaw, syempre, congressman ka, naglilingkod ka sa mga tao, tapos meron kang ganung mga kaso, ay, naku, mahirap yun. Lalong-lalo na, syempre, hindi naman biro-biro yung pinaparatang sa kanya. Time nung speaker pa siya. Pero ito, malaki na talaga ang binigay na chances nitong si Zaldico. Ako, sa inyo, 10 days, kung hindi siya sisipot sa within 10 days na binigay ninyong makauwi siya, tanggalin nyo rin bilang kongresista. Oo, ganun. Okay? O, wala na. Dapat na talagang... wala na yun. Dapat wala na. Hindi ko lang alam kung still kongresista na ba ito o natalo Kaya, ito. Kaya doon masusubukan si D. Diba? Kung hindi sisipot si Ko, sa loob ng 10 days, kaya niya bang tanggalin? Kaya ba nilang aksyon na ng ganun? Last election. Ang sa akin lang, ano ba ang mangyayari kay Zaldico? Wanted na ba siya sa Pilipinas? Ganon ba ang mangyari? Okay? Sana naman itong House of Representatives, wala kayong kasi kalyado nyo, parang binabigyan nyo ng chance. Sana naman, i-treat nyo as yung kung may kasalanan talaga o kung hindi ko ibig sabihin kasalanan na nagnakaw siya. Kasalanan kasi umiwas siya dito sa mga issue, sa mga aligasyon. Kung kasalanan yan niya, iparusahan. Yes. Okay? Ano ba? Wanted ba siya? Gagawin ba siyang wanted? Yan lang ang tanong ko. Ano bang nakasaad sa batas? Kapag umiwas ka sa isang malaking aligasyon that especially involves people's money. At hindi lang ito. Yes. Billion ha? These are trillions of money. Dami, no? Grabe. Buhay hayahay. Na dapat mo. Ubusin ko muna to. Parang malabo maubos yun. Mamatay at mabuhay to. May pera pa rin to. Kung tutusin ko talaga siya yun, ha? Di ba? O isagutin kung nasaan napunta. Wala pang pahayag ang tanggapan ni Ko kaugnay nito. Ilang mambabatas na ang humihikayat kay Ko na umuwi na ng Pilipinas at harapin ang mga kontrobersyang kinakaharap nito, kabilang na ang presidential son na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Naniniwala naman ang ilan pang kongresista na mapahuhupa ang galit ng publiko sa katiwalian kung mapauuwi na ng bansa si Congressman Ko. So, tingnan nyo si Singiwi. Ko, yung babaeng congressman na tinanong ni VP Sara kung gaano-ano kayo ni Zaldico. Nag-usap sila, nakita nyo sa video. Hindi na, dali lang yung parang yung balita kanina, yung mapapahupa kapag umuwi na si Zaldico. Sa tingin ko, hindi pa rin huhupa yan. Huhupa yan kapag nanagot na yung mga involved dyan. Kapag naipakulong nila lahat ng mga involved dyan. Doon siguro huhupa dahil ipinakita nila sa taong bayan na talagang umaaksyon sila. Pero kung ganyan pa rin at large, ganito pa rin na parang, umuwi ka lang dito, nagsalita ka lang, nandito ka lang, nagpakita ka lang, nagpicture ka lang, wala pa rin yan. Kailangan ng Pilipino yung action. Kung ano ang kaya nyong gawin sa mga taong lalabas na guilty dito sa sitwasyon na to. Usap sila ni Sandro Marcos. Tignan nyo, itong mga babaeng ito, kagaya nitong si Rineco, kung anong batikos na ginawa nyo sa mga Marcos noon nung panahon ng eleksyon. Sinabi nyo pang sinungaling, magnanakaw si Bongbong Marcos, pero nakipagkaibigan kayo ngayon sa mga Marcos. Kain-tae. Tama talaga yung sinabi ni VP Sara sa isang speech doon sa Mindanao. Sabi niya, ako ay pagod na sa Maynila sa kaplastikan nitong mga plastic na mga politicians. Plastic eh. Yan doon sa loob ng House of Representatives, plastikan. Di ba? Alam niyo ba kung sino lang ang hindi plastic doon? Si Congressman Paulo Duterte na ayaw nang halos ayaw nang pumunta dyan sa House of Representatives dahil ang daming buhaya, ang daming plastic, umiinit lang ang kanyang ulo. Nandiyan din si Barsaga. At hindi siya nakipagplastikan ha. Binubuwag yung mga plastic dyan. Ang kagandahan dito sa mga Duterte kasi kung ayaw kanila, ayaw talaga nila. Hindi ka talaga nila papansinin. Hindi kagaya nito mga ngiwi na ito eh. Yung ngiwi. Dati kayo, sumisigaw kayong magnanakaw, si Bongbong Marcos, isauli ang mga ill-gotten wealth, yun ang mga isinisigaw nyo. Ngayon, wala na. Wala tayong naririnig na Nagrarally kayo ngayon. Ha? Ngiwi? Nagrarally kayo ngayon.
ayaw nyong banggitin ang BBM resign? Yan ang ipinagtataka namin eh. Hindi nila babanggitin yan. Ayaw nyong banggitin ang BBM resign. Mga takot din yung mga yan eh. Akala ko ba ang panawagan ninyo ay mawala ang korupsyon sa Pilipinas? Ano si Bongbong Marcos? Mga nanggugulo lang kasi sa Pilipinas Ang pinsan silang niya. iwi. Ang pinsan niya ang gumawa ng malaking problema dyan sa House of Representatives. Kaya nga siya nag-resign. Kaya nga siya nag-step down. Kasi naggalit na ang taong bayan sa kanya. Tapos, ayaw nyo ng BBM resign? Alam ko na. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun ng video na yun na nagmula kay Sir Donmar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.